kung logic ang gagamitin ko, hindi ko talaga maintindihan bakit ganun yung naging reaksyon niya. Kasi simpleng tanong na simpleng sagot lang naman ang hinihingi. Tinanong ko lang siya tungkol saan yung libro. Kasi nga ni-raise ko na yung concern na katanong-tanong talaga, bakit mayroong isang personally authored na libro, kung siya ang sumulat niyan, tapos gagamitan ng government funds, taxpayers' money, para ipamudmud dito sa ilan sa mga constituents ng kanyang opisina in certain hard-to-reach areas of our country. So, hindi abot ng logic ko bakit siya ma-offend sa ganyan. Pero biglang ang sagot niya ay pinopoliticize ko daw ang budget. Nag-quote siya sa aking opening remarks sa opening ceremony ng Congress ng partido namin, Akbayan. And then naghugot pa siya ng isang kwento from long ago na dati na niyang ikwinento para patan ako ng kung ano-ano. So, and parang totally unrelated talaga sa tanong ko, Christian. So, hindi ko alam kung nagre-reflect pa siya sa naging issue na ni-raise ko last year's budget debate tungkol sa Confi and Intel funds, or kung hindi talaga siya sanay na matanong. But I was just doing my job kasi sila sa executive pumupunta sa amin para humingi ng suporta sa budget nila, and tungkulin din naman namin magtanong sa bawat piso, sa bawat sentimo ng perang iyon. Pero prior to that outburst, wala ba kayo naging parang kiskisan before, siguro off-cam? Yun lang talaga, bigla lang siya sumagot nung tinanong niyo yung kung tungkol saan yung libro? Yes, and of course that was my second question. Yung sagot niya sa unang tanong ko, parang maayos naman, hindi ko alam kung nagsisimula na siyang ma-offend. Tinanong ko kasi yung ibang requested budget items niya na parang nagduduplicate lang sa mga ongoing programs na ng 3 o 4 sa mga departments. Maayos pa yung sagot niya nun na her office would bow to the wisdom of Congress. Bagamat may pitik siya dun sa isa sa mga department na yun na siguro she was starting on that theme na pinopoliticize ang mga requests ng opisina niya nung mga departments or yung department na yon. Okay. Sige, nabanggit niya yung duplication. No? Kasi alam naman ng mga viewers natin yung naglabas din po ako ng commentary about this. Pero ipaliwanag nga natin. Kasi sa Constitution, wala naman talagang trabaho yung Vice President, no? Intayin, ma-incapacitate, mamatay yung Presidente. Tapos, it's up to the President kung bibigyan siya ng cabinet portfolio. So, in her case, siya yung umalis sa Department of Education. Ngayon, pag-usapan natin yung budget kasi hindi po maliit yung budget na hinihingi niya, no? Ang proposed budget niya is 2 billion pesos. Bakit nyo po binanggit? We saw that, no? Yung duplication, yung seeming duplication ng mga programs and projects na inilagay niya rin sa budget ng OVP na pwede namang i-implement ng mga agencies perhaps with more wherewithal and expertise regarding this. So, bakit ganun yung tinahak nyong landas doon sa punto na yun? Kasi yun yung talagang magja-jump out of the page sa iyo kung tinitignan mo ang hinihinging budget nitong office, comparing and contrasting it with yung hinihinging budget ng ibang mga departments. Yun logical na makita mo na, bakit dito sa OVP may programa silang medical assistance to indigent patients. So, looks like talaga maip ng Department of Health. Meron silang, at katulad din yan ng assistance for individuals in crisis situations na program naman ng DSWD. Meron ding disaster operations requested budget item ang OVP na katulad din ng disaster risk management program ng DSWD rin. Meron silang 150 million para sa Magnegosyo Taday na livelihood assistance naman para sa mga taong may entrepreneurial skills. Katulad yan sa DLIP or Integrated Livelihood Program ng DOLE naman. And meron din po silang relief for individuals in crisis and emergencies tulad din ng DSWD AIC. So it was a very
really budget reform approach, budget rationalization approach, na yung mga items na lalagyan natin para sa programs, activities, and projects ay dapat naka-align dun sa mga departments at ahensya na may mandato para dyan. So, technically, kasi pag-usapan natin, no? Kasi hindi nga yung trabaho ng Office of the Vice President, pero is that office precluded from launching such projects that are funded by taxpayer money in the national budget? Or pwede naman niyang gawin, technically? Technically, I mean, fair enough, Christian. Technically, pwede naman sigurong gawin, pero baka up to a certain point na hindi para talagang outright duplication at malalaking pondo ang hinihingi. Halimbawa, yung isang item ay hinihinga ng 771 million pesos. Yung isa naman 101 million pesos, yung isa 150 million pesos at yung huli 50 million pesos. Sa konteksto ngayon na masikip ang fiscal space ng gobyerno at laging yung ganyang mga social protection programs na nakalodge talaga sa mga departments natin ay laging sinasabing kulang na kulang ang budget nila para sa social protection programs nilang iyon. So rather than funding in large amounts, because 50 to 150 million to 771 million pesos ay hindi maliit para sa isang opisina, makakatulong kahit papaano magdagdag sa capacity mag-deliver nitong mga serbisyo ng mga line agencies natin. At ang isang issue dyan, Senator, di ba yung absorptive capacity, which is an issue across the bureaucracy. Kung yung merong expertise na departamento ay nahihirapan, what Correct. more yung maliit na opisina tulad ng Office of the Vice President. Tama po ba? Correct, na wala namang specific mandate or in-house capacities para doon. Kaya nga nung dumako yung usapan sa yung direksyon ng possible amendments, at ito yung maayos pa yung sagot ni VP at this point na her office would bow to the wisdom of Congress. Sinabi ko sa chair, kay Chair Grace, na at the proper time, sa period of amendments, magpo-propose ako ng amendments, at least kahit naka-lodge pa rin sa loob ng budget ng OVP, in a kind of fund na i-request nila sa appropriate department na magastos ng office nila for that similar program. So parang hindi yung diretso sa Office of the Vice President. Oo, hindi diretso. Kasi, Okay. kumbaga, hindi rin naman niya mandate yon. Yung sa libro, paano niyo siya na-identify? Did it really stand out nung tinitingnan niyo yung budget proposal ng OVP? It really stood out kasi yung book na yon bahagi ng isang program na worth 100 million pesos. Ito yung pagbabago campaign, 1 million learners and trees. Kasi sa programang iyan, bibigyan nila ng bag yung 1 million learners in remote communities habang kasabay mag-i-initiate sila ng tree planting activities. So sa loob ng 100 million peso requested budget na yon para sa programang iyon, may 10 million pesos allocation para sa distribution ng isang kaibigan. So libro na authored mismo ni VP. So talagang nag-jump out sa akin yung ganyang item dahil lalabas na paggamit ng public funds simula sa printing ng ganyang karaming mga libro at distribution yan, paggamit ng public funds para sa isang privately authored na publication. Kung siya nga yung sumulat niyan. And, sa budgeting, laging isang prinsipyo namin, public funds are not to be used for private purposes or ends.